Balitang DMW. Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng emergency financial assistance sa mga overseas Filipino workers sa Saipan at Tinian na naapektuhan ng Super Typhoon Sinlaku. Ayon kay Labor Attaché Saul De Vries, kinatawan ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Layunin ng tulong na ito na matulungan ang mga Pilipinong manggagawa na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration OWA ng $100 bawat isa sa mga kwalipikadong OFWs. Hindi saklaw ng programa ang mga permanent residents at green card holders dahil wala sila sa jurisdiksyon ng ahensya. Sa ibang balita, nagpatupad ng mas inklusibong polisiya at programa ang Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang ligtas at makataong kapaligiran para sa mga overseas Filipino workers, kanilang pamilya, mga kliyente at kawani ng ahensya. Matagumpay na natapos ng mga opisyal at pinuno ng DMW ang 3 araw na seminar na pinamagatang Tatak Serbisyo at Kalingan DMW, Capability Development on the DMW Excellent and Gender Responsive Leadership and Client Relations for Heads of Bureaus, Services and Offices sa Occupational Safety and Health Center, Quezon City. Pinangunahan ni Dr. Gina Opiniano at Dr. Mary Pauline Saking Sellers. Nagtapos ang seminar sa pagbuo ng Gender Mainstreaming Action Plan na tumukoy sa mga pangunang isyong pangkasarian na kinakarap ng mga OFW, kliyente at kawani ng DMW kasama ang mga mukahing hakbang upang tugunan ang mga ito. Binigyan diin ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng paggawa ng mga desisyon na nakaugat sa core values ng DMW: compassion, integrity, transparency, excellence at service. Sa iba pang balita, inilunsad ng DMW ang Japan Desk at serye ng digital reforms upang mas mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong marino, kasabay ng pagpapatibay ng ugnayang maritimo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa isang high-level dialogue na ginanap sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga kinatawan ng Japanese Ship Owners Association, International Mariners Management Association of Japan at lahat ng Japan Seamen's Union. Layunin ng bagong Japan Desk na mas mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga Japanese principals habang ang digital reforms ay nakatuon sa online employment contract verification system, digital accreditation at mas pinadaling transaction flows upang mabawasan ang red tape at mapabilis ang crew change processes. Tinalakay din ang mga hakbang para sa mga operational disruptions sa Persian Gulf at Red Sea, kabilang na ang emergency relief at evacuation assistance mula sa mga labor offices sa Saudi Arabia, Qatar at UAE. Mainit na sinalubong ng MWO-OWA ang pagdating ng 130 bagong EPS or Employment Permit System workers mula sa Pilipinas na sasabak sa iba't ibang industriya ng manufacturing sa South Korea. Sa kanilang pagpasok sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga migranteng manggagawa, ipinaabot ng Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng MWO-OWA ang taus-pusong pagbati at hangarin para sa kanilang kaligtasan, tagumpay at kagalingan habang nagtatrabaho sa abroad. Binanggit ng Embahada na ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo magbubukas ng mas maliwanag na oportunidad para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ng MWO-OWA na hindi nag-iisa ang mga OFW sa kanilang paglalakbay. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng patuloy na mandato ng pamahalaan at tiyakin ang maayos na deployment at proteksyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Tumako tayo sa serbisyong DMW.